Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu. Alagang Unilab yan. Phenylephrine, HCl, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang dami. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Team Dantes 4. Saritaan panggap ti immunity gap. Mami, alam mo ba ang immunity gap? Immunity gap ayan no saan nga ustotikan kanan? Immunity gap ayan no og saksakit. Immunity gap na yan. Stop! Immunity Gap. Dapat tuloy-tuloy ang Celine Plus. Tumultulong nga panwen, tikurang nga vitamin C kan zinc. Tulong tapno ti immunity 100%. based on RENI with proper diet and exercise. Help stop immunity gap. Magsilin Plus araw-araw. Alagang Unilab yan. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Celine Plus Zero. Help stop immunity gap. Mag-Celine araw-araw. Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 billion pesos sa Champion na Milyonaryo Pa. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong pangalan, edad, address, contact number at pirmahan. Ilagay ito sa white legal-sized envelope kasama ang iyong proof of purchase o POP na may tamang bilang ng empty sachets, wrappers o pouch ng Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner at Champion Dishwashing Liquid and Paste. Sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang ginamit na POP at ang MBC station na iyong pinakikinggan. Ihulog ito sa drop boxes na patatagpuan sa iyong paboritong MBC radio station nationwide. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock at Aksyon Radio. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws at 1 million pesos naman sa grand draw. Hatid sa inyo ng Champion. Tapat po sa inyo. Champion na milyonaryo pa. Champion na milyonaryo pa. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from October 5 to December 5, 2025. DTI Fair Trade Permit number FTEB 235097, Series of 2025. Gusto kong mag-relax pero nasakit tibagin? Agalaksan FR. Ada reliefan, relax pa'y. Sulit! Tapno game manen nubigat. Totoo ang relax, walang sakit ng katawan. Totoo ang relax, mag-Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Mamadaming time sa lahat ng gusto nyo. Mamadaming time, Champion Detergent ang gamit ko. Champion na! Sa Champion Quick Wash Technology, less time sa lavada, more time sa pamilya. Kastoy ti oni na timbarado nga agong. Nung manayunan pa iti sakit ti ulo. Nagrigat niya? Isong ano barado ti agong kenada ti sakit ti ulo? Decongest with Decolgen Forte. Kapig saan nga agas laban ti daduma nga Decolgen formulations. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte. Kahit itanong mo sa doktor, Alagang Unilab yan. Phenylpropanolamine, HCl, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 billion pesos sa Champion na Milyonaryo Pa. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong pangalan, edad, address, contact number at pirmahan. Ilagay ito sa white legal-sized envelope kasama ang iyong proof of purchase o POP na may tamang bilang ng empty sachets, wrappers o pouch ng Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner at Champion Dishwashing Liquid and Paste. Sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang ginamit na POP at ang MBC station na iyong pinakikinggan. Ihulog ito sa drop boxes na patatagpuan sa iyong paboritong MBC radio station nationwide. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock at Aksyon Radio. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws at 1 million pesos naman sa grand draw. Hatid sa inyo ng Champion. Tapat po sa inyo. Champion na milyonaryo pa. Champion na milyonaryo pa.
See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from October 5 to December 5, 2025. DTI Fairtrade Permit Number FTEB 235097, Series of 2025. Pamulinawin, pusok inding. Uyek nga da plema na, Myra Kafkan. Lumukay din na pigket na plema, iti presyo nga afford pay. Unilab yan. Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myracough. If symptoms persist, consult your doctor. Myracough. Sa Myracough, lalabnaw ang madikit na plema. Afford pa. Aksyon! Radyo! Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo. Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran. Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, hindi korap. Isang paalala mula sa MX3. Naniniwalang mabuti ang Pinoy. Mamadaming time sa lahat ng gusto nyo. Mamadaming time, Champion Detergent ang gamit ko. Champion na! Sa Champion Quick Wash Technology, less time sa labada, more time sa pamilya. Aling Sweetie, gumatangak man tea 3-in-1? Uy, Nescafe sugar-free? Sugar-free nga talaga? Kiskisayak ba si ti asukar ko eh? Sugar-free na ita! Naimimas? Haan nga natamnay? Naimas! Pinasam iti stevia! Sure? Naimas nga agpaiso dahitoy Nescafe sugar-free. Gumatangak man ti ado. Dahita ti kayat ko ken ka. Nescafe Sugar Free with Stevia. Huwag na magpigil. Kumatangan. Nescafe Sugar Free. Huwag na magpigil. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Mamadaming time sa lahat ng gusto nyo. Mamadaming time, Champion Detergent ang gamit ko. Champion na! Sa Champion Quick Wash Technology, less time sa labada, more time sa pamilya. Idol, may sakit kaya tang malupit. I got this, Rocky. Ako'y nabinat, ulo ko'y sumakit. Sakit ng katawan na may lagnat. Sabay-sabay man ang mga kuan-kuan. Rexidol 40 ang ating idol. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol 40. If symptoms persist, consult your doctor. Aksyon! Radyo! This time check is brought to you by iCure Enjoy Coffee. Para sa mag-asawa, iCure Enjoy Coffee. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. Maker of world-class quality Pride Detergent. Champion Detergent. Para less time sa labada, more time sa pamilya. Aksyon! Radyo! Champion Detergent. Para less time sa labada, more time sa pamilya. Ang balitang yan ay hatid sa inyo ng MX3. Dito ako bilib. Aksyon! Radyo! This time check is brought to you by iCure Enjoy Coffee. Titibay ang samahan ng mag-asawa. iCure Enjoy Coffee. iCure 18-in-1 Coffee. Kape mo, partner mo. Hindi lang pampagising, may alaga sa bawat higop ng iCure 18-in-1 Coffee. May 18 natural na ingredients gaya ng turmeric, mangustin, agaricus mushroom at marami pang iba para sa mas active at mas productive na araw. Mag iCure 18-in-1 Coffee. No approved therapeutic claims. iCure Capsule 750mg. iCure Capsule 750mg. iCure Capsule
750 mg. Panagriknam kadi ket managsaksakit kan, papigsaen ti immune system. Ag exercise ken sabayan ti iCure Capsule 750 mg. iCure 750 mg. Nabirtod apang laped iti naduma-duma a sakit. iCure 750 mg. Napuno daytoy iti herbal aramen. Natural na ka at araknen. Isu nga gayem ag iCure Capsule 750 mg. iCure 750 mg. 12 pesos laeng. Gumatangin. No approved therapeutic claims. iCure 32-in-1 Coffee. iCure 32-in-1 Coffee. iCure 32-in-1 Coffee. Alam nyo ba na ang iCure 32-in-1 Coffee ay may sangkap na rose hip na may aktibong compound na carotenoids na kilala upang mapigilan ang paglawak ng tumor sa ating katawan. Ayon sa pag-aaral na isinagawa ng Sweden Department of Experimental Medical Science na ang paggamit ng rose hip ay makakatulong para maiwasan ang sakit sa puso. Ang iCure 32-in-1 Coffee ay may rose hip na mayaman sa tannins, phenols at pectin. Kaya subukan nyo na ang iCure 32-in-1 Coffee. Mahalagang paalala, ang iCure 32-in-1 Coffee ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Simula pa lang ng araw, dapat ganado ka na. Tikman ang iCure Stem Cell Coffee. May natural na sangkap tulad ng glutathione, collagen at iba pa. Timplang swak sa panlasa, bango pa lang, gising ka na. iCure Stem Cell Coffee, ang bagong paborito ng marami. No approved therapeutic claims. Aksyon! Radyo! Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita! Ito ang aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Benong kaganyan, padaanan ba iti mapagsasaritaan to iti malem na may tampong iti programa Sika Kenti Gobyerno. Alas 2:13. This time check is brought to you by iCure Enjoy Coffee. Titibay ang samahan ng mag-asawa. iCure Enjoy Coffee. Sika Kenti Linteg. Saan a biktima ti panagbalin nga ignorante iti linteg. Amwen ti kalintegan ditoy. TCJC Action Radio iti Sika Ken ti Linteg. Gaputaawan may laksid iti kawanam mo. Sika Ken ti Linteg. Iti kada Domingo alas 2 aging kay alas 3 ti malem. May sanga oras apan nakailawlawag dagiti linteg ken kalintegan babaen kariti legal experts. Sika Ken ti Linteg. Magamalim, gaganyan, sumangbay ti programa, Sika Ken ti Linteg, as usual with our partner iti programa ni Atty. L. Rene Kidris Castro, tapos ni Casted mapagsasaritante o may panggap ti anya iti kaitasuan ti extradition. Anya kaliya po ti kunat yung implikasyon dito'y makon ng extradition. Siya sinno rito'y mabalin niya may pasidong ti extradition. Dagiti pagpagilian nga adda iti nagtulagan kinagpinirmaan iti pagilian ti Pilipinas nga extradition treaty. At dada ka din iti benepisyong mabalintay nga magunudan may panggap ka iti katulagan tayo ka iti pagpagilian na anakipinirman tayo ti extradition treaty ken daddo pa'y nga kay papanam dato'y mapagsasaritan tayo iti dato'y amalem na how does extradition works in the Philippines and what is the literal meaning of extradition and what is the law of extradition. Amin dito ay kandadwa pa'y may palaon na po iti dito yung malem para iti sabali paparam dito programa tiyo nga Sika Ken ti Linteg with Atty. L. Reneo Kidris Castro. Alas 2:16 ororante po iti signal na para iti dito yung sabali paparam ti programa tiyo kakailian ngamin kaya't tila po nga mai-connectar dito kariti nagbalin nga sitwasyon wano kaso dagiti opisyal tayong naipasidong ti extradition ti panagturong da iti balasi tao
nga danda iti sangsangwen na kaso ket naipasublida via extradition treaty nga naaramat ken inaramat ti gobyerno tapno rikas taget persado nga may pasublida itoy iti pagilyantay nga Pilipinas ken sangwen na iti kaso kriminal nga naipila laban karakwada. Example, the latest among them is former Congressman Arnulfo Tebes. Iti nga dito ket napilan ti kaso multiple murder and frustrated murder at panakaipasublina dito ay pagilyantay nga Pilipinas ket apaman nga nakasubli dito ay ket nabalod nakabalod iti agtama ket sampay nga narugyanan ati trial dito kaso anay pila laban ken kuana nga multiple murder ni Pastor Apollo Kibuloy kaya't posibleng may pakap dito ken kuana agsipod ta sumangsangumet ti kaso ijay pagilyam niya Estados Unidos no sa rin ti Estados Unidos ken ti Pilipinas at dati nagpinirmanda nga extradition treaty ken dumapaya po iti panagsampag ganito nga issue nga entayo palawlawagan ken mailawlawag babayan iti tulong ti maysa abogado ni Attorney L. Rene Kidris Castro. Kakailyan sa 18 na minutos tinapalabas ti oras tayo nga alas 2 padaanan niya po anya ti literal meaning ti makonkona nga extradition kasano iti how does extradition work in the Philippines and citing some cases as an example of extradition kaya't iti initial nga presentation na po dito nga mapagsasalitaan tayo. In law, extradition is the formal process by which one country requests another to return a person accused or convicted of a crime to face prosecution or punishment. Is a tool for international cooperation in criminal matters. It's a tool for international cooperation in criminal matters. Kunana gaya. Dito puti kang ronan niya pakay-aplikaran na criminal matters typically governed by bilateral or multilateral treaties and requires the crime to be recognized as a criminal offense in both the requesting and the requested countries. Kunana. Anyan na dito key aspects of extradition. Dito formal process. It is a formal legal process with specific procedures often outlined in extradition treaties. Transfer of an individual, one country, meaning the requesting party, asks another country to surrender an individual, and the purpose of which is the transfer for the purpose of criminal prosecution or to serve a sentence for a crime being committed in the requesting party. And this is a treaty base. While not always required, extradition is most often based on agreement between countries. Many countries have formal bilateral or multilateral extradition treaties in place. In dual criminality, a common principle is that the act must be a criminal offense in both requesting and the requested parties for extradition to be granted. There are also exceptions. Like some countries have exceptions such as for purely political crimes. And the requesting state must typically provide sufficient evidence showing probable cause that the crime was committed and that the person sought is likely responsible. Kung nana po dito So, amin dito nga paset na po dito yung time mapagsasalitam iti dito nga malem na may lalawag to
babay na po ti tulong ti maysa nga abogado ni Attorney El Reneo Kidris Castro. And the extradition treaty is an international agreement between countries to turn over individuals accused or convicted of a crime kung nanagay within their jurisdiction. Okay, doon na po ti linyatyo ni Attorney Kid Castro. Tap tinikastikit intayo mapagsasaritam dito yung issue about extradition. Good afternoon, Apo Abogado, Kid. Hello sir, good afternoon. Ken kastamit din dagiti nayat nga dungdungig kadeti lalata ka programam sir nga si Kaken Tilintig ken kablawak met ti panang celebrar ti amin nga dagiti mamati. Syempre hantay mo't mabalin nga iso amin kasi hantay mo't amin nagpapada ti pamati dagiti sa celebrar iti All Saints Day and All Souls Day. Okay, so shout out kano ken Tata Eping di Tabado. Okay, from Michelle Pagaling Alcayaga. So, thank you po for listening to this program. So, actually sir, when you told me about ito may panggap iti extradition, what comes to mind is actually yung kaso ng mga those people who are involved into this flood control issue. Kaya yun ang nasa isip ko. So that's what comes to mind. You take the situation exactly what I'm intending for, Abogado, because there are involved like yes. former Congressman Saldico. Yes. So, siyempre, yung ginawa ng ating mga those who are alleged, kasi hindi naman po pwede na we already concluded that they are accused to this issue on flood control. It's more of an allegation. It's because there is no case yet filed in court. So wala pa namang i-file na kaso sa korte. So hindi ibig sabihin na meron na they are already accused. So ngayon, ang gusto lang nating liwanagin is that when you made an intro about fugitive or someone who is a fugitive from justice, for example, unang-una liwanagin natin bakit wala bang batas dito sa Pilipinas kaya or wala bang ngipin ang ating mga batas kaya yung ating mga those who are alleged to be involved in this flood control issue ay nakalabas ng bansa. So ngayon, and of course, yung sabing katanungan dyan na maliwanag is that bakit kung nandun sila, bakit hindi nila po pwedeng pabalikin agad dito sa Pilipinas para panagutin yung kanilang issue. So ngayon comes the word fugitive from justice. So we have to explain to the people na when you talk about fugitive, kasi with all due respect to our courts, the courts will not act to a particular issue if there is no case filed in court. So wala naman silang jurisdiction yan. Kasi nga wala pa namang kaso na naka-file sa korte. So bakit anong actionan nila doon? Bakit? Because only the courts has the power to issue yung warrant of arrest and search warrant. So ngayon, kung wala namang kasong kinakaharap yung isang tao, bakit ninyo ngayon nire-request na sila ay arestuhin? Okay, so liwanagin natin. When you talk about fugitive from justice under our Philippine law, so fugitive means a person who has fled from justice. Okay, so someone who evades arrest. Okay, so who evades prosecution or punishment after being accused or convicted of a crime. So, yung una is one who escapes from jail or custody or one who leaves the country or hides to avoid facing criminal charges. So, ngayon, ang tanong is the person or are these persons alleged to be involved in this flood control issue has already escaped from jail or custody? Hindi naman, kasi
Hindi nga sila hindi pa naman sila inaaresto. Diba? Or pangalawa, are they facing criminal charges? The answer is no. Wala pa namang case that have been filed against them in court. So ngayon, ang tanong, so are they considered to be fugitive from justice? The answer is no. So, pwede ba na we apply yung ating extradition treaty and law enforcement cooperation under Presidential Decree number 1069 na itong mga taong ito ay pabalikin dito sa Pilipinas? So, ang sagot natin diyan ay hindi. Kasi nga, 'di ba, maliwanag na ang nakapaloob dito sa ating batas na when you talk about someone who is fugitive from Philippine justice, so we emphasize Philippine justice kasi nga syempre nandun na sila in other countries. So, yung jurisdiction nandun din sa ibang country at sila ay nagkaroon ng krimen na ginawa dito sa Pilipinas, hinahabol ng Pilipinas ang mga taong ito. But then the issue is, are they actually fugitive from justice? So, the answer is no. Hindi naman sila pa nakakasuhan sa ating mga korte dito sa Pilipinas. So, hindi natin po pwede na because a person na when we say a person who hide or flee from the country because of accusations against them would automatically translate them to become a fugitive in justice, ay mali yun. Kasi hindi naman yon ang description ng fugitive from justice sa ilalim ng ating mga batas. So dapat, ulitin ko, they should have been officially charged in court or have been convicted, and they are avoiding legal process or punishment. So far So naman, in short, attorney, the extradition could only apply in two instances. And first, criminal case must be filed against those suspect of a criminal offense. And secondly, will it also apply after a conviction of a person? Ilalawag dito po abogado, ilalawag dito yung parte na kalpasan man pa nga lawatin tayo dito commercial manipulative technical studio, please. Sika Ken Tilinteg. Aksyon! Radyo! This time check is brought to you by iKeer Enjoy Coffee. Titibay ang samahan ng mag-asawa. iKeer Enjoy Coffee. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay mas alaga, mas protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay mas alaga, mas protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Manipot, iti number 1, Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Kasta no Smart iti Dishwashing Paste. At a double tanggalin formula. Tanggal galing iti sebo ken bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis kada pulagi. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo. Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran. Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, hindi korap. Isang paalala mula sa MX3. Naniniwalang mabuti ang Pinoy. Mamadaming time sa lahat ng gusto nyo. Mamadaming time, Champion Detergent ang gamit ko. Champion nga!
Sa Champion Quick Wash Technology, less time sa labada, more time sa pamilya. Coco Martin po at ang kape ko, James 3+1 Coffee Mix. Hindi lang pampagising, may sarap ng kopi plus Korean ginseng. Pwede pang manalo sa Mega Milyonaryo promo. Tignan ang likod, magpiling sachet for details. Promo runs from June 6 to December 31, 2025 for DOH FDA permit number 1573 series of 2024. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Pag nanay ka, maagap ka. Unang ehem pa lang ng anak. Alam mo na, aagapan mo agad bago lumala ang sore throat o dumikit ang plema. Bigyan siya ng Solmux for Kids. Ang pang-agap sa cough bago lumala. Unilab yan. Carbocysteine is the generic name of Solmux. If symptoms persist, consult your doctor. Mama, daming time sa lahat ng gusto nyo. Mama, daming time. Champion Detergent ang gamit ko. Champion na! Sa Champion Quick Wash Technology, less time sa labada, more time sa pamilya. Team that is for Saritaan panggap ti Immunity Gap. Mami, alam mo ba ang Immunity Gap? Immunity Gap ayan no saan nga ustotikan kanan? Immunity Gap ayan no agsaksakin? Immunity Gap na yan. Stop! Immunity Gap. Dapat tuloy-tuloy ang Celine Plus. Tumultulong nga panwen, tikurang nga vitamin C con zinc. Tulong tapnot ti immunity. 100%. Based on RENI with proper diet and exercise. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw. Alagang Unilab yan. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Celine Plus Zero. Help stop immunity gap. Mag-Celine araw-araw. Mama, daming time sa lahat ng gusto nyo. Mama, daming time. Champion Detergent ang gamit ko. Champion na! Sa Champion Quick Wash Technology, less time sa labada, more time sa pamilya. Mamulinawin, usok inding. Uyek nga da plema na, Myra Kafkan. Lumukay, di na pigket ang plema, iti presyo nga afford pay. Unilab yan. Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myracoff. If symptoms persist, consult your doctor. Myracoff. Sa Myracoff, lalabnawang madikit na plema. Afford pa. Aksyon! Radyo! Generica Drugstore. Tayong mga ina, may suporta sa ginhawa. Generica Drugstore. Champion Detergent para less time sa labada, more time sa pamilya. MX3. Dito ako, bilib. Ang balitang yan ay hatid sa inyo ng... Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. Maker of world-class quality Pride Detergent. Mga idol, si Aksyon nararuot detoy. Amok nga grabe ti panagpursigi tayo para iti pamilya tayo. When, tiya trabaho ken iti rigat ti aldaw-aldaw, ada dagiti kabuso rakas na dinat, sakit ti ulo, panakit ti bagi, ken lagnat. Dagitoy, mabalimpay nga agsabay-sabay. Ngem saan kayo agpatingga sa adda Rexidol Forte, ti diskarte kontra binat, ken agsabay-sabay asakit. Kombinasyon da itoy ti paracetamol plus caffeine, iso nga mas napartak ti epekto na ti bagi tapnon makasubli tayo ti trabaho adagos. Kas na kanyak, kas DJ, saan nga maliklikan ti panagsabat sabay-sabay sakit. Anay ko, kasaday tuyan, kasapulak ti Rexidol. Nagsakit man launay, detoy nariknat. Nabinatnak, rimaman pa iti sakit ti ulok, bagbagit kan aggurigurpay. Tulungan dakman, kuma, antimelay. It's me, your auntie! Diskartehan natin yan! Rexidol Forte, ang mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Pag binat at sabay-sabay na sakit ang bumanat, ang idol ko dumiskarte, Rexidol Forte. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Aksyon! Radyo! Ito ang kape na may herbs, may chia seeds, glutathione at collagen. Yes, meron! At yan ang iCure 18-in-1 Coffee. Masarap na, mura at healthy pa. Dahil purong-purong herbs ang sangkap ng iCure 18-in-1 Coffee. Magpapahuli ka pa ba? Bili na ng iCure 18-in-1 Coffee. iCure 18-in-1 Coffee. Mahalagang paalala, ang iCure 18-in-1 Coffee ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. iCure 750mg. iCure 750mg. iCure 750mg. Alam mo ba na ang iCure Capsule 750mg ay may sangkap ng mangustin na mayaman sa polyphenol compound. Napakaganda para proteksyonan
tayo sa cancer stress. Ayon sa pag-aaral, tinawag itong Queen of Fruit dahil sa sangkaterbang benepisyo mula sa balat hanggang sa buto. Ito ay napakayaman sa antioxidant properties. Kaya subukan na ang iCure Capsule 750mg. Feel better, live longer. Mahalagang paalala, ang iCure 750mg ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Aksyon! Radyo! Agsakit ti ulom, ulcer, diabetes, narigat ka ang makaturog, aginom kalaeng ti iCure Stem Cell Coffee. All-in-one natural drink nga agpaay kadagiti sakit mo. iCure Stem Cell Coffee. No approved therapeutic claims. Aksyon! Radyo! Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Okay, dati po ti may kaduaban sa dati parang dati programa tayo at dati nga malem na with Attorney El Rene Kedres Castro kastin ko nato po ti extradition could be applied in two instances. Mabanim nga iti when kalpasan nga naipila di kaso ken kalpasan pa nga nakonbiktaran di nga akusado. Kaso nung ti pa nakailalawag na dito Apo Abogado, good afternoon. Okay, sir. So ituloy tayo kaya DJ. When you talk about fugitive, it's not actually just like what we've mentioned earlier. So hindi naman lahat ng mga lumalabas ng country after a particular issue, di ba, meron nang lumabas tungkol sa flood control issue. So there are people who have been mentioned through that Senate inquiry in aid of legislation. So may mga resource persons na nagbanggit ng mga pangalan ng mga opisyal na involved dito sa flood control issue. So yung tanong, siyempre yung iba doon have already been siyempre yung mga iba doon pinadala lumayas sa in other countries. So ang issue kasi ng karamihan sa ating mga kababayan is tama ba na pinayagan ng ating country na itong mga taong ito ay lumipad sa country. So ngayon pwede ba kasi silang pigilan? So gaya ng sinabi ko kanina, so hindi sila po pwede kasi unang-una wala naman silang kinakaharap na kaso. So hindi naman sila accused to a particular criminal offense. Hindi pa naman sila convicted or meron na silang pananagutan sa ilalim ng batas. So of course, syempre kung titingnan mo, wala talagang tinatawag na valid criminal case that has been filed in court. So wala pa naman yan. And of course, wala ding aresto, warrant of arrest that has been issued in court kasi nga wala nang kasong kinakaharap. And of course, hindi naman sila, of course, yung siguro, yung question natin is dyan is that they intentionally leave the country. Okay, so hindi naman po pwede na pigilan natin yung isang individual na pumunta sa kanilang gustong country na wala naman silang kinakaharap na kaso. So ngayon, bakit kasi napaka-importante na malaman natin na ito yung basehan ng dapat i-identify natin yung mga fugitives under our law because pagdating sa extradition cases, ang Pilipinas kasi cannot extradite someone na hindi naman fugitive from justice. So, ibig lang sabihin, ulitin ko, wala namang pending case or conviction and that the person is evading a lawful process. So, anong pinagsasabi natin na lawful process sa punto na to, wala pa nga silang kasong kinakaharap sa korte. So, yun naman yun. Bakit? Kasi, although napakalungkot na isipin na sa tingin natin, okay, sa mata natin, meron na talaga silang maliwanag na meron silang involvement dito. But then again, hindi naman po pwede we just assume or yung court will just take recognition or take jurisdiction over these people na hindi pa naman sila
wala pa naman silang mga legal issue na napunta sa korte. So kaya yun, hindi naman but then again, kung meron na sigurong na-file na case in court and the case would warrant the issuance of a warrant of arrest doon sa mga taong involved, so that would be the time na sabihin natin na pwede silang subject for extradition na pabalikin sila dito sa Pilipinas para panagutin sa kaso na kinakaharap nila. So, yun na yung ibig sabihin ng extradition. Doon na, dito na i-apply yung tinatawag nating extradition. Kung meron kinakaharap na kaso. Kaya lang kasi yun nga yung problema natin ngayon. Wala pa naman. So, bakit ninyo questionin yung ating korte? Wala pa naman kinakaharap na kaso. So, yun. And of course, when you talk about extradition, so medyo madugo rin yung proseso. So, syempre, ang extradition case would only be applicable to a particular country na merong treaty stipulations or treaties or agreement that have been entered between the Philippines and that particular country. So, mahirap din na natin na hindi naman po pwede na utusan mo yung isang country na pabalikin ang isang individual na yung country pala yon ay wala namang extradition treaty ang ating Pilipinas doon sa country na yon. So kasi when you talk about extradition, dadaan po yan through diplomatic channels, through our Department of Foreign Affairs. So dadaan yan sa ating mga Department of Foreign Affairs. And speaking of the process on the application of extradition treaty between two countries, naku natin natin dumalan via a Department of Foreign Affairs. So, dati panakaidalan iti extradition, siyempre adon kas pagarigan di criminal case against a person, dumalan iti Department of Foreign Affairs, and then the Department of Foreign Affairs will request the country nga ijay masuspect sa kasi kadi abogado. Yes, so syempre yung request for extradition will go through diplomatic channels, particularly our na nakatouch doon yung kanilang criminal charge or conviction at particular individual or convict or accused. And then nagkaroon ng for example, yung mga inaakusahan dito sa flood control issue at meron ng warrant of arrest, so nakatouch din doon. And then yung kanyang mga identifying evidence that would identify that person and a copy of the applicable law defining and the penalty. So ngayon ang gagawin niyan would be kailangan talaga na yung ating DFA sure siya diyan na meron treaty stipulations between our country with that another country na kung saan huhulihin yung tao na yun. So kung sapat na lahat yun, so yung DOJ will file a petition for extradition in our trial court. Hindi siya automatic. Okay, so dadaan pa yan sa ating korte at magkakaroon ng petition for extradition. So diringgin din yan ng korte, magkakaroon ng hearing whether the offense is extraditable. So tingnan din kung yung mga documents are authentic, sufficient ba yun, and yung tao ba na sinasabi nila na nandun sa other country is the person being mentioned doon sa petition for extradition. So ganun yung proseso, hindi siya automatic. Baka kala ng iba automatic na yon na kung meron ng kasong kinakaharap yan, automatic extradition na. So, dadaan pa yan ng court petition for extradition sa ating mga regional trial court. And if the court finds that the extradition is proper, it will grant the petition and issues an order of surrender of that particular fugitive. So, otherwise, kung wala namang nakitaan na if it is insufficient,
Okay, so pwedeng i-deny naman yan or the court will dismiss the petition. So ganun yung proseso, hindi siya yung gaya ng iniisip natin na it will automatically translate na when you talk about extradition, pag meron ng kasong kinaharap yan, i-extradite na lang. Hindi naman, na through our DFA. So dadaan pa rin yan sa korte na kailangan din patunayan na there is what we call patunayan through a petition for extradition na dadaan sa ating regional trial court. Oh, okay. And that is how extradition works in the Philippines through the Department of Foreign Affairs. And the extradition must be filed by the DOJ in the Department of Foreign Affairs. Ganun ba ang proseso? Hindi, yung ating ano yan ang tawag nito, it is actually the DOJ yung magpa-file ng petition for extradition kasi nga sa kanila, di ba, gaya ng sinasabi natin na when you talk about criminal cases, it will emanate from our di ba, prosecutor yan Pagdating naman sa mga public officials, it will emanate from our ombudsman. So, tama, sa ombudsman. So, doon talaga mag-emanate lahat yung mga criminal complaints sa ating mga prosecution, represented of course by our prosecution office or ating ombudsman. So, ganun po yung proseso. Kaya doon talaga mag-start yung... So, meaning it's not automatic, ano niya po, abogado, the application of extradition? No, sir, hindi siya automatic. So, after the court would issue or grant the petition, so that would only be the time na mag-issue yan ng order for surrender of that particular fugitive. So, pag nag-issue na yan ng court, so, syempre si DFA will act on it kasi nga sila naman yung merong sila yung diplomatic channel ng ating Pilipinas doon sa country kung saan nagtago yung fugitive. Okay, the person who is considered fugitive from justice. So, ganun yung gagawin dyan. So, hindi siya gaya ng sinasabi ng iba na parang madali. So, it takes, of course, it takes a process to do it. Yun naman, yung punto natin dyan, hindi siya tawag nito, hindi siya madali. But then again, siyempre yung merong mga identified to be extraditable offenses. So ang tanong dyan would be, yung kaso ba ng plunder would be considered extraditable? So sa ilalim naman ng batas, kung yung imprisonment is more than 1 year, so extraditable yan. But then, sabi din sa ating batas na there are cases wherein yung hindi siya extraditable. And I remember very well, abogado ni Malagi, if you remember also ni former Manila Congressman Mark Jimenez nga naikaso Estados Unidos. But during his incumbency as congressman nga naipilit kaso, the United States of America requested for his extradition to face trial in the United States of America, no, Jack Mariro? Oh yes. Kasi sa kanya naman, siya naman yung merong kaso. He was charged with several economic and financial crimes, which include of course yung mga tax evasion. So meron daw conspiracy and illegal campaign contributions during his time. So syempre yun mga krimen na yun or criminal charges filed against him, it happened in US. So kaya yung US naman, siyempre sila yung may jurisdiction over then Congressman Mark Jimenez. Kaya siya ay may kaso, so merong extradition treaty ang Pilipinas at ng US. So the US government formally requested the Philippines to extradite Mark Jimenez. So, and is it mandatory on the part of both countries that if a person, just like a Filipino accused of a crime in the United States of America, is it compulsory or mandatory on the part of a country to comply with it? Hindi, kasi kailangan meron kasing extradition treaty, yung RPUS extradition treaty that was ratified in 1996. So, syempre,
Kung ito kasi it is an international law. So although sabihin natin when you talk about international law, nakadepende pa rin 'yan sa party state whether to comply or not. Kaya lang kasi ang implication niyan would be if you fail to comply with these treaty stipulations that you have entered with another country, yung mga economic may economic implications yan. Ibig lang sabihin na hindi ka marunong na tumupad sa mga usapin ng treaty or yung mga treaty stipulations, yung mga pinagkakasunduan mo, hindi ka marunong tumupad. So there might be sanctions against you. Baka yung mga economic treaties that you have entered, baka babaliwalain din ng US. Kasi hindi ka marunong tumupad. So, it's more of hindi naman siya mandatory kasi nga we are considered a sovereign country. Pwede tayong, kaya nga, di ba naalala mo sir na when you talk about the ICC, di ba, nung ayaw na nating sumali doon, we just get out of that, tinanggal na natin yung membership natin doon, bakit natin pwede bang gawin natin yon? Pwede, kasi as a sovereign country, nobody can dictate us what to do. Okay, especially kaya nga, Abogado, I'm thinking of an example, the case of Pastor Quiboloy. At the kaso na di Amerika, madami pending case na dito kasunod nga ti Amerika, request for his extradition in the United States of America to face trial of the case filed against him in Jai, America. But ti pagilan tayo Pilipinas nga may isang Pilipino ta accused sa Jai ket anya ti possible nga law that could be invoked nga masapol nga umun-una nga ma-resolve digiti cases na dito before nga marangwin na diti kaskaso na di Amerika. Hindi, yung punto naman dyan, sir, it's up for the country to kung ano ba sa tingin ng ating country. Kasi kung titingnan mo dito sa case niya, sir, parang mabilis kasi sa US when it comes to gathering of evidence, pagdating din sa siyempre yung evidence would really matter dito. So dahil nga sa US mabilis. So yung evidence mabilis din ang trial, etc. So although this is a matter of political issue kasi nasa country pa rin natin if they will give in immediately doon sa US through our treaty stipulation na kailangan nating i-comply, baka mas mauna pa nilang ibigay si Pastor Quiboloy doon. So kasi dito sa Pilipinas medyo mabagal kasi nga hindi naman sa mabagal yung courts, but then minsan kasi yung mga person who are presenting themselves as witnesses to a case would later on recant, babawiin din yung kanilang mga sinumpaang salaysay. Kaya ang ending hindi natuloy yung kaso. So of course that might happen to his case. Kaya minsan baka mas mauna itong 'di ba meron ng extradition request ng ating US court, particularly kaso ni Pastor Quiboloy, baka mas mauna pa siyang ibigay doon kaysa ma-resolve yung kaso niya dito. But then he will still be facing both. Hindi naman dahil meron na siyang kinakaharap doon at pinanagot niya siya doon, doon lang yung meron siyang pananagutan, hindi naman ibig sabihin doon. So haharap siya doon and haharap din siya dito sa Pilipinas. So haharapin niya lahat yung mga kasong na-file against him. Oo. Actually, kaslang hindi dyan may sakaliti fear of the camp of Pastor Quiboloy. Amangan itangan na tiliwen, na ipilamit din dyan kaso kinkwana, kaya't kaslang ay ited na pakonsuelo di dyan ngay closeness of the Philippines with the United States of America, tap hindi kastaget ipasodan ijay to face trial of the case filed against him. Kaslakas jay iti kayat nga deti sopyaten deti abogado na gaputa saan na mabaling nga may aplikar di extradition nga
treaty tayo gaputa umun-unapay nga ma-resolver iti kaso na dito'y Pilipinas kunada abogado. But that does not hindi yun ang nakikita ko diyan kasi syempre unang-una ang gusto lang naman natin is ma-achieve yung justice. Although dito sa Pilipinas yun nga mabilis naman yung pag-resolve ng isang kaso. Kaya lang ang problema kasi yung mga pieces of evidence including testimonial evidence ang ending minsan syempre as the justice yung legal process is ongoing sa kalagitnaan minsan merong mga witnesses na they will recant their statements it will definitely affect the case na it will end up pa sa acquittal ng isang akusado. So siyempre sa US, tayo naman meron tayong treaty stipulation. So we have to comply with this treaty. So kung sa tingin ng ating country, mas mauna yung US na yung dinggin ng kanyang kaso doon. So malamang yung Pilipinas will give in to the request of the US at papadala sa doon. Okay. So kasi doon mas mabilis. Pag may nag-witness, panininigan yan, and talagang mabilisan, kukulong na yan, ganun. So, kung ang goal ng kaso sa kanya is to make him answerable, so baka mas preferred nila na hayaan na lang na doon muna siya. Anyway, yung kaso naman niya rito ay kaso niya pa rin kahit na siya ay kumakaharap ng ibang kaso din sa ibang jurisdiction which is in the US. And last question may abogado, is the extradition must be two-way? Ang iti katulagan iti nagbaitan iti dua countries. How about ati may sa country ket adati kaso nga naipila against a Filipino citizen saan tay nga mabalin nga ited kadakwada nawan ti extradition treaty tay kadakwada? Ganun ba 'yon? Okay, so depende kasi sir. So if that crime, ito kasi issue ng international law. So, although covered tayo, when you are treaty stipulation, so we have to respect to that treaty. Although hindi siya mandatory kasi nga unang-una, we are a sovereign states na meron tayong sarili ding paring decision whether to give in or not to the request. Pero kasi gaya ng sinabi ko kanina na it will affect as well our other treaties that we have entered to that particular country. So, kaya malamang tayo, we always give in to that extradition. Alangan naman na i-sacrifice mo yung ating country just only for that one individual, favoring him. Okay, na sa tingin natin ay hindi natin kailangang ibigay doon kung meron naman siya talagang kasalanang ginawa. So, ngayon kung isang US citizen naman pumunta sa Pilipinas, so our criminal law applies to him kung yung krimen ay ginawa niya rito sa Pilipinas. So sa general rule, kung ginawa niya yung Amerikano na yun dito sa Pilipinas, gaya ng kaso noon ng yung Laude, naalala mo yung transgender na pinatay, so merong treaty. So kaya lang kasi sa treaty stipulation ng Pilipinas at US, nakasaad kasi doon na when you are a soldier of the US government, kung hindi ka pananagutin dito but rather ita-transfer ka sa US to answer. Okay, so ganun kasi yung procedure na nakasaad doon at pumirma naman tayo doon. So we have to conform with it. O kahit na may sarili tayong batas, but then sinabi kasi doon na kailangang ibalik siya sa US. So kung nandun ang nasa treaty, we cannot do anything but to agree. Although it seems that there is something like more favorable to the US citizens rather than Filipinos. Okay. We would want to ask more questions involving extradition treaty. Gapota dito ket importante nga maamuan tayo tapos kasta ket with the end in view of achieving justice di jamet iti kang ronam tatang panggep na kani itoy
gobyerno like the Philippines, tapno di kastagat digiti agrabyado nga parties will be magunodan by iti hostisya. But unfortunately, attorney, kat medyo naungosan tayo iti oras, mabitbitin tayo po kadati nga programa, po kadati ado nga commercials tayo. And anyway, thank you once again for giving your precious time for this program na always supporting the programa ito nga si Kaken ti Gobyerno. And with that, Attorney Kid, thank you very much for your support always. Good afternoon po. Good afternoon, sir. Okay, adi jaman na po tinaidanon at pariti sa balipya param ti programa tayo si Kaken Tilinteg with our guest ni Attorney L. Rene Kidris Castro discussed in this afternoon's program is about extradition. Kasi gama po ti extradition ay ti panakaipakap na must be the two countries adda iti katulagan da for extradition of their citizens no adda ti kaso nga maipila laban kalakwada when no nakonviktaran isuna ay iti kaso kriminal. Dito nga rin na po tinakabuklan dito yung programa itamalen. Thank you very much. God bless and mabuhay. Si Kaken Tilinteg. Aksyon! Radyo! This time check is brought to you by iKeer Enjoy Coffee. Para sa mag-asawa, iKeer Enjoy Coffee. Mama, daming time sa lahat ng gusto nyo. Mama, daming time. Champion detergent ang gamit ko. Champion na! Sa Champion Quick Wash Technology, less time sa lavada, more time